Ngayon naman, ang atin pong sama-samang pag-aaralan, kapatid na Camacho, itong palasak din na talata na ginagamit doon sa 1:10:30. Alam mo, itong talatang ito, marami din silang matututunan dito. Unang-una, kapatid na Camacho, ginagamit ito ng mga Juanes. Ayo po. Oh, yung John 10:30. Siguro bago natin palawakin ito, kapatid na Camacho, ihayag muna natin, ano ba yung laman ng John 10:30? Ayan. Ayan. Ano nga po, last natin, Iramlek. Yan. Okay? John 10:30. Para makita ng mga manunood, lalo ng mga bagong nagbabasa, ano ba laman ng John 10:30? Yan. Para may idea na sila. Ganito po ang pagkakabanggit sa atin mula sa Bagong Tipan sa sulat ni San Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Ay parang pinakamalit din na talata ito, kapatid na Camacho. No? Para din yun sa 1:11:35, si Jesus ay umiyak. Halos hindi naglalayo. No? Ngayon, ganito, kapatid na Camacho, nang mabasa nila rito sa John 10:30 na ako at ang Ama iisa, ayun, lumabas ngayon ang Juanes dito. Paboritong-paborito nila ito. At bukod dito, kapatid na Camacho, bago ko ibigay sa iyo, dito rin sa tatakbo ng talatang ito, dito maraming naniniwala na talagang taon-tao si Kristo. Ayan, dito marami rin silang maiintindihan ang topic na, ano ba talagang tunay na kahulugan ng John 10:30? Ayan, bago natin ito imay-himayin, kapatid na Camacho, pangunahan mo na muna. Ayan. Katulad ng nabanggit ng kapatid na Linom, maraming gumagamit ng talatang ito para palitawing mali ang aral ng Trinitarian. Tulad halimbawa, ito nga nabanggit ng kapatid na Lino, yung mga oneness. Yung oneness na yan, maraming uri din yan. May Pentecostal, may born again oneness din. At hindi lang yan, meron din yung end times. Yung end time, hindi rin oneness yun. Pero, naniniwala din sila na yung Ama, yun din si Kristo. Ano po? At dito nga, kapatid na Lino, pag sinisitas nga nila to, naglulundag pa sila sa katuwaan. Yung bang parang nakadampot ka ng ginto, tapos tuwan-tuwa ka, akala mo, panalong-panalo ka na. Pero kapag i-scrutinize mo yung talatang ito, makikita mo, mali pala unawa nila. Biruin ninyo, nang mabasa nilang ako at ang Ama ay isa. Conclusion agad. Ang conclusion, kita mo na, Brother Lino, Brother Fernando, si Kristo, yun din ang Ama. Yung Ama, yun din si Kristo. Yun ang sabi ng talata Ako at ang Ama ay iisa. Tapos na agad Alam niyo mga kapatid, sa biblical interpretation, kapag kayo ay nag-aral, bago kayo lumagay sa conclusion, so sa interpretation, dapat, number one, meron ka dapat observation. Yan. Obserbahan mo yung daloy ng usapan. Ayan. Pagkatapos ng observation, iaano pa yan Ida-digest mo pa yan, Brother Lino. Tapos, pagka-digest mo, bago ka maglapat ng conclusion. Kaya, hindi pa pwedeng pagkabasa mo, tapos conclusion agad. Kagaya niyan, ako at ang Ama ay iisa. Oo nga, sa Tagalog, parang ganun ang kahulugan. Pero tandaan ho ninyo, Biblia ito. Hindi ito ordinaryong aklat. Kailangan dito ng mabusising pag-aaral. Kapag magkamali ka sa iyong itinuturo, marami ka ng kaluluwa na maipapahama, kapatid na Lino. Yan. Nakita ninyo, mga kaibigan, patikim pa lang po yan. Ngayon, ganito po. Kapatid na Camacho, tumakbo kagad sila doon at nag-conclusion kagad sila roon. Kung mo nabasa nila, ako at ang Ama, iisa. Doon sa salitang iisa, inisip nila iisang piraso talaga isang piraso. Pero pag tinignan mo yung immediate context niya, yung tinatawag na yung pagbasa mo talaga, pagkaunawa, doon pa lang sa grammar, kapatid na Camacho, makikita mo, dalawa na ito Correct. Ako at ang Ama, iisa. May dalawang isa. Ayun, di ba? Ngayon, kung ganito ang takbo ng kanilang pangunawa na makitang iisa, isang persona yan. Punta muna natin yung parang comparative. Yung 8:16 ng San Juan. Tingnan natin. Chapter 8 ng San Juan, verse 16. Yan. Tingnan natin kung gano'n ang kanilang kaunawa na iisang piraso, paano ito? Sabi rito, oo,
At kung ako humahatol, ang hatol ko'y totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa. Yun. Ayun. Mapapansin ninyo sa talatang ito, nagsasalita ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ako nag-iisa. Yeah. Samantalang sa John 10:30, ako at ang Ama, iisa. O paano ngayon nila i-reconcile ito? Yan, oh. Di ba? Kung ang pagkaunawa nila sa John 10:30, nabasa lang nilang iisa, lumabas iisang piraso. Oo. Siya rin yung Ama, siya rin yung anak. Paano sinasabi ni Kristo rito, hindi ako nag-iisa? Yun. Ayan, bigay ko na sa kapatid na Opo, Camacho. ayan. So dito mga kapatid, tandaan nyo mga kapatid, maliwanag yung talata ng hinapit ng ating kapatid na Lino. Kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Yung sabi, ang nagsasalita po dyan, si Kristo, ano po? Sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Dalawa talaga sila eh. Di ba? Si Kristo na isinugo at yung Ama na nagsugo. Oh, lagi nga nating naririnig eh. Iba ang nagsugo, iba rin ang sinugo. Yeah. Oh, wala naman kayong nabalitaan, isinugo niya sarili niya. Di ba? O, pero nakakita na ba kayo ng ganong termino? Isinusugo ko sarili ko? Wala. Iba ang nagsugo, iba ang sinugo. Sa talatang ito, mayroong dalawang individuality na ipinakikita. Ngayon, balik tayo doon sa John 10:30. Bakit sinabi naman doon ako at ang Ama ay isa? Tumutukoy ba ito sa individuality? Hindi ho, mga kapatid. Yun ho, pag tinignan nyo ho kasi yan sa tekstong Grego, ganito ho ninyo mababasa. Ego kai ho pater en esmen. Yun hong salitang hen dito. Egon kai ho pater hen. Yung hen po dito ay nasa adjective nominative neuter singular na wala pong degree. Anong ibig sabihin nito? Itong preposition na ito o itong pang-ukol na ito na hen, ito po ay tumutukoy sa kanilang essence, hindi sa kanilang pagiging isa sa persona. Kaya nga malino yung pagkakabanggit, ako at ang Ama, di dalawa yun, ay iisa, hindi sinabing ako ang Ama rin. Yan. O ako rin ang Ama. Hindi ganon. Kasi ang tinutukoy lang dito ay speak of one essence, not by person. Ano po? Dahil doon sa salitang N. Isa pa. Tignan nyo itong pag-aaral na ginawa ni John Calvin. Bago ko ibalik kay kapatid na Lino. Sabi ni John Calvin, nagkamali ang mga sinauna sa paggamit ng talatang ito upang patunayan na si Kristo ay kaisang sangkap ng Ama. Si Kristo ay hindi nagsasalita tungkol sa pagkakaisa ng sangkap, kundi sa pakikipagsang-ayon niya sa Ama. Yan. Doon pala sila iisa. Ano ibig sabihin? Iisa sila sa layunin, sa panukala, sa programa. Iisa sila. Hindi sila iisa sa individuality. Hindi ibig sabihin nito, si Kristo, siya rin mismo yung Ama. At yung Ama, siya rin si Kristo. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng talata pong ito. Maliwanag po ito sa tekstong Grego na ang tinutukoy ditong pagiging isa nila ay sa esensya ng kanilang pagiging Diyos, hindi sa pagiging individuality, kapatid na Lino. Okay, thank you po. Ayan, mga kababayan po, sa amin pong mga bago pa lamang nagbubukas ng kanilang mga gadgets, ayan po, ang programa po na inyong pinakikinggan, ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. Ngayon, balikan natin, kapatid ng Camacho. Maganda na yung pagkakalahad mo sa Hebrew manuscript eh. Tingnan nyo ulit yung John 10:30. Ayan, balik dyan lang mo tayo. Ayan, kapatid na Camacho, dito sa talatang ito, ano ba talaga ang paksang pinag-uusapan dito? Yung context. Oo. Ano ba talaga kasi ako at ang Ama, iisa. Ano ba ang ibig sabihin ni Kristo rito at saan sila iisa? Ayan, kapatid na Camacho. Ayan, no? Kaya mapapansin po ninyo dito sa ating paksang pinag-uusapan, ito'y palasak na talata eh. Kaya nga, binibigyan ho natin ng pagpansin
para sa mga viewers natin na makita nila kung ano talaga ang kahulugan nito at ano talaga ang tinutukoy dito ni Kristo ayon sa konteksto Opo. nasaan sila iisa, kapatid na Camacho. Opo. Unang-una, makikita natin sa daloy po ng usapan dyan, ipinapakilala ni Kristo yung kanyang sarili bilang pastor ng mga tupa. Ayan. Kaya doon sa talatang 11, sabi niya, ako ang mabuting pastor, sabi ng ating Panginoon. Ang ganda ng pakikinig ng mga Hudyo eh. Kung titignan ninyo, halimbawa, nandun kayo sa eksaktong location, pati kayo makikinig eh. Nang sabi ni Kristo, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga tupa. Pagdating sa talatang 16, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig, sila'y maging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Talatang 17, dahil dito sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may di makapag-aalis nito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Ayun. Sa pagpapatuloy ng kasaysayan, mga kapatid, medyo nakaramdam yung mga Hudyo na tila binubuhat ni Kristo yung kanyang sarili at pakiramdam nila, ipinapantay na niya yung kanyang sarili sa Diyos. Malimit niya marinig nila yung salitang Ama eh. Oo. Yan. Kasi lagi na lang siya, kumbaga, siya yung isinugo. Tapos doon na sa 17, ibinibigay niya yung kanyang buhay para kunin niyang muli. Yeah. Aba, ang tangi lang makakagawa nito, Diyos lang eh. Yeah. Pwede ba yun? Sino bang tao makakagawa nun? Ibibigay mo buhay mo, tapos babawiin mo uli. Walang makakagawang tao niya, kahit scientista pa, hindi kayang gawin yan. Tanging Diyos lang makakagawa niyan. Yung mga anghel nga, hindi kayang gawin yan eh. Ibigay nila buhay, tapos kukunin ulit nila, hindi nila kayang gawin. Tanging Diyos lang ang makakagawa nun. Matatalas ang isipan ng mga Hudyo, Brother Lino. Apo. Kaya dito, sa takbo ng usapang ito, pag itinuloy nyo, kapatid, masubaybayan nyo kami doon sa John 10, sa verse 19 na tayo. Yan. At muling nagkaroon ng isang pagkakabahabahagi sa gitna ng mga Hudyo dahil sa salitang ito. Ito na. Nagkagulo na sila. Nagkagulo na sila. Kasi may mga panati. Meron ding pabor kay Kristo. Na may mga naniniwala kay Kristo. Merong nagbabantay sa pagkakamali niya Kristo. Yeah. Sabi sa talatang 19, nagkakagulo na sila rito, nagkakabahabahagi na. 20. Yan. At sinabi ng marami sa kanila, mayroon siyang demonyo. Ayan na. Eto na. Mabagsik. Oo. Mabigat. Parang mga nakadibati lang natin. Pag magsalta, mababagsik. Mayroon siyang demonyo. At siya'y nauulol. Ibig sabihin, nasisiraan na siya ng bait. Bakit ninyo siya pinakikinggan? Kasi nga, sabi ko, ang ganda ng pakikinig nila eh. Ang ganda ng pangangaral eh. Tuloy natin. Verse 21. Sa 21. Yan. Sinabi ng iba, hindi sa inaalihan ng demonyo. Ang mga sinabing ito, maaari bagang ang demonyo ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag. Aba? Tuloy. Nagiging excitement yung istorya, mga kapatid, no? At niyaoy kapistahan sa pagtatalaga sa Jerusalem. 23. Nooy taginaw at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Tuloy. Nilibot nga siya ng mga Hudyo at sa kanya sinabi, hanggang kailan mo ba kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mong maliwanag sa amin. Kasi nalalabuan pa sila eh. Tuloy. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ang siyang nagpapatotoo sa akin. Nagkakaroon na ba kayo ng idea, mga kapatid? Ipinapakita ni Kristo yung kanya pong mga ginagawa, gawain din ng Ama. Tuloy. 26. Datapot hindi kayo nagsisisampalataya.
sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Tuloy. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. O, stop muna tayo riyan. Naalala niyo yung talatang 11 at talatang 16? Na pinapakita doon, siya yung mabuting pastor. At yung pastor, sinusunod ng kanyang mga tupa. Yun yung kumakampi sa kanya. Kaya lang, yung hindi niya tupa, kinakalaban siya. Kaya pagdating sa talatang ito, dinidinig siya ng kanyang mga tupa at siya'y nakikilala, sumusunod sa kanya yung kanyang tupa. Tuloy natin sa 28. Malapit na tayo. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. 29. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin lalong dakila kaysa sa lahat at hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng ama. Ano ho pinag-uusapan uli sa kontekstong ito? May kinalaman niyo ito. Sa pagliligtas ng buhay, sa pagtawag sa mga tupa, sa pagpapagaling, sa lahat ng gawain ng Ama na ginagawa rin ni Kristo. Tuloy natin sa 30. Ako at ang Ama ay iisa. Ito na ngayon. Nung marinig ito ng mga Hudyo, ano ang ginawa nila? Natuwa ba sila? Tanan tayo ulo. 31. Yan. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Anong sabi? Nung sabi ng ating Panginoon, ako at ang Ama isa, kumuha uli sila ng bato, babatuhin nila si Kristo. Bakit? Sapagkat ang akala nila, ipinapakilala ni Kristo na yung kanyang sarili, Diyos din. Yun ang talagang naiisip talaga nila. Hindi nila nakikita na ang ipinakikita ni Kristong gawain din ng Ama. Kaya nang sinasabi ni Kristo, ako at ang Ama ay isa, yung gawain ng Ama, gawain din niya, iisa sila sa gampanin, Brother Lino. Diyan lang muna ako, kapatid na Lino. Nakita po ninyo, mga kaibigan, kapatid, medyo parang nabitin kayo. Mamaya, diretso lang po yan. Kaya dito mapapansin po ninyo yung usapan, na malimit banggitin ni Kristo yung tungkol sa Ama. Kaya mapapansin nila, parang nag-iisip niya, paano mo naging ama yung na ama? Oo. Yan. Para mo nagkaroon ng ama, yung ama mo, si Jose. Oo. Ang inisip niya yan. Kaya dito nagkaroon na sila ng babahagi. Kasi pamumusong yun eh. Opo. Oo. Ayan, ngayon, nung dumating na sila sa sukdulan na yun, talagang, nasabihan tuloy siya na, may demonyo to. Oo. Ayan. Naulol ito. Teka, skip muna tayo sa paksa natin, kapatid na Camacho. Sige po. Kung totoo, na sinabi ng mga Hudyo na sinira ni Kristo yung Sabat. Oo. Napunta na naman tayo sa Sabat, kapatid na Camacho. Connected. Bakit ito hindi nila matanggap? Kaya nila sabihin, si Kristo nauulol. Si Kristo may demonyo. Kayo po mga nanonood at nakikinig, dinadampot po ninyo yung 5:18 ng San Juan na pinapanigan nyo yung sinabi ng mga Hudyo na sinira ni Kristo yung Sabat. Tama. Pero ito sinabi rin ng mga Hudyo, may demonyo ito. Oo. Nasira na ulo nito, naulol na. Hindi dapat paniwalaan din Ayun ang ibig kong sabihin, kapatid na Camacho, inunahan mo lang ako eh. Dapat kung tinatanggap ninyo yung sinabi ng mga Hudyo na sinira ni Kristo yung Sabat, dapat tanggapin rin nyo yung sinabi ng mga Hudyo na si Kristo may demonyo. Yun. At siya'y nauulol. Yun. Ewan ko lang po, kung tatanggapin nyo, mag-isip-isip po kayo. Pagka ganyan ang inyong paniniwala, hindi ganyan paniniwala namin. Kaya iba yung Kristo natin, kapatid na Camacho eh. Yung Kristo natin hindi manlalabag eh. Hindi maninira eh. Amen. Walang hindi nauulol. Tama. Hindi walang demonyo. Baka yung kanilang Kristo meron. Ayun lang, no? Yun Ayun, lang. kapatid na Camacho, bigay ko na sa'yo. Kaya nahagip ko lang kasi yung pangungusap na yun. Hindi tama yun, kapatid Dalino, kasi connected yun eh. Biruin po ninyo, magkakaroon dito ng pick and choose. Magkakaroon dito ng kung ano yung gusto mong talata, yun lang hugutin mo. Paglaban na sa'yo, ayaw mo na. Parehong kalaban ni Kristo yung nagsasalita rito eh. Na sinabing ang tao ito may demonyo. Yung isa naman, sinira ni Kristo Sabat, kalaban din ni Kristo yun eh. Di ba? Ibig sabihin, kung pumapali ka sa kalaban ni Kristo, dapat panigan mo rin itong kalaban ni Kristo na si Kristo may demonyo. Para maging
para talagang straight ang inyong doktrina. Kaya lang hindi sumasayaw eh. Palibasa, ayaw ninyo Sabat. Papanigan ninyo yung kaaway ni Kristo na Tama. sinira yung Sabat. Ngayon, hindi naman kayo naniniwala si Kristo, inaalihan ng demonyo o may sa demonyo. Kakalabanin nyo naman ngayon dito yung Mga Hudyo. Yung mga Hudyo. Wala kayo sa tiyempo. wala kayo sa tiyempo. Ang gusto lang ninyo na makita, ang gusto lang ninyong sitasin, yung gusto ninyong doktrina. Ano po? Kaya lang mga kapatid ay hindi uubra. Kasi ang pinag-aaralan po natin katotohanan. No? Ngayon, dito sa John 10:30, napakalinaw po nating nababasa, hindi sila iisa sa pagkapersona. Yeah. Kundi sa panukala, sa gawain, sa pagliligtas ng buhay, sa pagngangalap ng mga tupa, sa pagbibigay ng tupa ng Ama kay Kristo, sa pangangalaga nito, dito sila iisa. Hindi sa pagiging persona. Wag ho ninyong kalilimutan yan. Ang pinag-usapan po dyan ay essence, hindi sa pagiging persona. Binanggit nga ng kapatid na Lino, kapag ang pag-uusapan individuality, mauhugot natin yung 8:16 ng Juan. Diba? O lapag ulit natin bilang pagre-review. Tapos, punta tayo sa isang talata ng Galatia 3. Diyan muna tayo sa Juan 8:16. 8:16. 8:16. Ayan na. Yeah, oo. 8:16. John. Kanina, nagre-review pa kayo na 100-100, ha? Oo, kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Talagang dalawa sila. Kahit nga doon sa John 10, di ba? Yung ating sinudsod yung pag-aaral, may pinapakilala siyang Ama na iba sa kanya. Di ba? Yung Ama, nagbigay sa kanya ng tupa. Hindi siya yun. Kasi iba yung nagbigay, iba yung binigyan. Di ba? Iba yung nagpapakilala sa Ama, iba rin yung pinapakilala ni Kristo. Hindi niya pinapakilala yung sarili niya bilang siya rin ang Ama. Yeah. So, magkaiba yan, mga kapatid. Ngayon, eto lagi nating naririnig. Kayo naman, Brother Lino, Brother Penang, katitigasan ng ulo ninyo eh. Sinabi na ngang iisa eh. May isa ba na dalawa? Eto, babanggitin namin sa inyo. Kung dalawa lang nalalaman ninyo, kami higit pa sa dalawa, isa tawag eh. Tama. Tignan ninyo, ha? Dito tayo sa Galatia, kapatid na, yan, 3:28. Tama ba? Yan, 3:28. Chapter 3, verse 28. Yan. Walang magiging Hudyo o Grego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat, hindi lang yung dalawa, kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Pwede palang gamitin yung salitang isa eh. Iisa, isa. Pwede palang gamitin niya sa pangkalahatan, mga kapatid eh. Di ba? Kaya hindi katakataka na gamitin ng ating Panginoon yung terminong ako at ang Ama ay iisa. Kaysa doon sa terminong ako at ang ako rin ang Ama. Kaysa sa terminong yun. Kaya hindi papasarito yung mga end times nating mga kaibigan at yung mga oneness. Maliwanag po na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na ito ay tumutukoy lamang sa kanilang esensya, Brother Lino. Ayan. Thank you po, kapatid na Camacho. Kaya, wag po kayong magkakamali ng pagkaunawa pagka nakabasa po kayo ng iisa, ang iniisip nyo, iisang piraso. Yeah. Hindi po. Hindi lahat po ng iisa ay iisang piraso. Ayan, binanggit na po sa inyo. May maraming iisa. Meron ng dalawang iisa. Oo. Ayun. Kaya hindi po lahat. Ngayon. Balikan na natin, kapatid na Camacho. Mukhang inaabangan tayo dun sa John 10:30. Oo. Ayan. Napansin ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, pinakikilala ni Kristo at malimit banggitin yung salitang Ama sa harap ng mga Hudyo. Dito nagkakaroon na ngayon sila ng idea na lalabas, magkapantay ba talaga sila? Ayan na, nag-iisip na sila eh. Samantalang Ama ng Ama, aking Ama. Binigay ko yung aking buhay, may karapatan akong kunin muli.
gawain ito ng isang kalagayan Diyos eh. Tama po. Hindi magagawa ito ng kalagayan tao, kapatid na Camacho. Tama. Ang gayon, eto na, no? Dumating ka na sa talatang 31 eh. Oo. Oh, punta tayo sa talatang 32 kasi nasasabik ng mga viewers natin eh. Ayan, 32. Nainip Ayan. na ba? Oh. Eto na po, 32. Yan. Chapter 10, verse 32. Eto na. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Yun. Pinakita mo na kanina yung konteksto eh. Tama po. Na ako yung tupa, Oo. ayan, ako nagbibigay buhay, Yan. ayan, pinakita na. Ngayon, nung marinig nilang malimit yung aking Ama, Oo. sa aking Ama, Yeah. mula sa Ama, nagsugo sa akin, ako at ang Ama isa, hindi ako nag-iisa. Ayun, nagkaroon na ng kaguluhan sila eh. Parang narindi sila eh. Ayan, No? eto na ngayon, unti-unti nang inihahayag ni Kristo. Binabato siya. Oh. Nung marinig na ako at ang Ama isa, binato nga. Oh. Ngayon, nasabi ni Kristo sa kanila, maraming mabubuting gawa Tama. na mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin? Tinatanong Yan, ngayon yan. ni Kristo yung mga Hudyo. Alin? Sa mga gawang yaon, ang ibinabato nyo sa akin. Sumagot ngayon ang mga Hudyo. Tuloy mo na, kapatid na Kasi matatalino yung mga Hudyo eh. Yes. Magaling sa argumento Oo, rin eh. magaling. Magaling din sumagot si Kristo. Oo, mga guro ng kautusan ito eh. Kumbaga ang katumbas nito sa atin, mga doctorate person ito. Kaya malikot ang kanilang isipan. Kaya nang tinanong sa kanila, saan sa mabubuting gawa ninyo ako pinipintasan, kumbaga? Sabi sa 33, ang sagot ng mga Hudyo, hindi sa mabubuting gawa binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay Yan. tao, nagpapakunwari kang Diyos. Ayan na. Eto na nga. Kasi nga, di ba, ibinibigay ko ang aking buhay para kunin kong muli. Ayan. Diyos lang ang makakagawa niyan eh. Malikot ang isipan ng mga doon sa ngayon binantayan. Nilihis nila ang pasok ni Kristo, mabubuting gawa. Ang ginawa nila, lumis sila sa tanong ni Kristo. Pinunta nila yung isang side. Yan. Kasi tinatawag niyang Ama. Alam mo, sa mga Hudyo kasi, pag tinawag mong Ama ang Diyos, pamumusong talaga yon. Ang ibig lang sabihin nun, kalibel mo ang Diyos. Yan. Kasi Ama ka, Ama siya, tapos anak ka. Ay di pareho kayong Diyos, magkalibel kayo. Yan, ganun ang konsepto ng mga Hudyo. In Hebraism concept. Ano po? Yan. Tuloy natin, Kaya sabi dito sa 34, sagot sa kanila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Small D. Yan. Pansinin ninyo yung talatang ito, nasa maliit na titik na D. Yan. Sa English niyan, maliit na titik na letter G. Iba yung big letter D na Diyos, iba rin ang tinutumbok ng small letter D na Diyos. Kapag ka small letter D, tumutukoy po yan, halimbawa sa mga kings, sa mga judge, sa mga amo, yan, sa mga professor, sa mga teachers. Yan, dyan po tumutukoy po yan sa konsepto ng mga Hudyo at mga Greeks nung araw. Kaya pati yung kanilang amo nung araw, tawag nila doon Panginoon. Tawag nila gods. Yan. Pero small letter D o small letter G. Yan. Dito, tinawag ni Kristo, nasabi ni Kristo, hindi ba nasusulat din naman sa kautusan? Kayo'y mga Diyos? Kasi yung kausap niya rito, yung mga rabay, yung mga iskrib at mga pareseyo na mga tagapagturo ng kautusan. Sabi ko nga, ang katumbas nito sa atin, mga doctorate persons ito. Kaya matatalino talaga itong mga to. Itong mga ganitong klase ng tawag dito, antas ng tao sa lipunan, ang tawag talaga sa kanila, mga Diyos din, mga Panginoon, mga tagapagturo yan mga teachers yan mga professor yan. Rabay nga sa ibang termino. Rabay. Kaya, hindi ba nasusulat kayo mga Diyos din, kumbaga? Tuloy natin. Sa 35, ano naging resulta? Kung tinatawag niyang mga Diyos, siya ang mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kautusan. Kasulatan. Ang kasulatan. Naalala ko tuloy dito si
Si kapatid na Aldrin. Kumusta ka na ba, kapatid na Aldrin? Alam mo ba't ko naalala sa kapatid na Aldrin? Kasi yung sektang pinanggalingan niya, papakilala rin Diyos eh. Ilang ba Diyos ang gusto mo? Oo, di ba? Tanong nga ilan ba ang Diyos sa niya, Ka Eli? Ilan ba ang Diyos ang gusto mo? Nakakapag-produce siya ng maraming Diyos. Ano po? Kaya lang mali interpretasyon ni Ka Eli rito. Kasi yung tinutukoy lang ng mga Diyos, yung mga ruler. Yeah. Yung mga namiminuno. Pati member nila, Diyos din eh. Hindi naman namiminuno eh. Di ba? Sablay. Tapos meron pang Diyos, di nagbabayad ng ano. Hindi, pag sumasakay ng jeep, di nagbabayad ng pamasahe. Ano klaseng Diyos yan? Kaya mga kapatid, so sablay dito si Ka Eli. Nabanggit ko lang yun, naalala ko si Brother Aldrin eh. Kasi dito, sabi dito, yung mga dinatnan daw ng salita ng Diyos, tinatawag din Diyos. Ito daw mga ito, napangaralan din sila ng salita ng Diyos. Kaya, tinatawag din silang Diyos. Maliho unawa. Yung dinatnan dito ng salita ng Diyos, sila yung mga naitalaga sa gampanin. Sila yung itinalaga sa pamiminunong usapin. Kaya tinatawag silang Diyos. Mga ruler ito. Kapag susundan natin yung gusto nilang mangyari, susunugin yung mga yan. Kung susundan natin yung kanilang mentality. Okay. Sige, mga Diyos na kayo. Kami sige. hindi na. Tanong, maliligtas ba kayo? Jeremiah 3. Tingnan, basahin na muna natin. Bitawan ko muna, Brother Lino. Jeremiah chapter 10, verse 10 at 11. Yan. 10-10 tayo. 10-10 at 10-10. Jeremiah 10. Tapos bibigay ko kay Brother Lino yung 1. Susundan ko na kasi... Gusto niya kung maging Diyos kayo, sige na. Sige na. Gusto niyo maging Diyos kayo. Saksak niyo sa... Sabi nung mga saksak niyo sa bagan. Sabi nung kausap kong ano. Eto sabi. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos. Ang mga walang hanggang hari. Sa kanyang puot, nayayanig ang lupa. At hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. 11. Tuloy. 11. Ganito ang inyong sasabihin sa Small kanila. Ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa, ang mga ito, ang mga lilipol sa lupa, sa silong ng langit. Tanong, yung bang mga nagpapakilalang Diyos sila? Gumawa ba sila ng langit at lupa? Hindi, sunog. Sabi sa talatang to yung mga Diyos na hindi gumawa ng langit at lupa, ang mga ito, mga lilipol. Masusunog sila. Malilipol sila sa silong ng langit. Kaya ako sa inyo, kung ako sa inyo, mga kapatid na nagpapakilalang Diyos, umalis na kayo dyan, huwag na kayo maging Diyos, masusunog lang kayo. Dito na kayo manib sa hindi nagpapakilalang mga Diyos. Kasi isa lang naman ang Diyos natin talagang tunay eh. Kayo naman, pag kayo tinatanong, tunay ba kayong Diyos? Ayan. Sagot ninyo, di ninyo mawari kung tunay kayo o hindi eh. Di ba? Tapos sa kabilang banda, sasabihin niyo, pagkausap ninyo yung Iglesia ni Cristo, bakit? May ginawa bang peke ang Diyos? Di ba? Kapag pag sinabi ng Diyos na ikaw ay Diyos, tunay yun anya. Hindi yun peke. Pagkausap niyo yung man Adventist, kapag kayo tatanungin kayo ba tunay ng Diyos? O tunay na Diyos? Ano sinasagot ninyo? Hindi kayo mawari. Di ba? Isa lang ibig sabihin, nagpapakilala kayong tunay na Diyos. Kaya lang, small letter D. Yeah. Small letter D. Small letter D. Small letter D. Masusunog, malilipol eh. Delikado kayo, mga bata. Delikado. Umalis na kayo sa pananampalatayang yan. Lipat kayo sa tunay na nagsasabi ng katotohanan, Brother Lino. Ayan. Masaya tayo, kapatid na Camacho, kasi naalala natin si Brother Adrian. Si Aldrin, Ito kasi si Brother Adrian wala sa tabi natin. Kung narito si Brother Adrian, siya pababasahin natin ito. Pakukwentuhin pa natin. Pakukwentuhin pa natin yan. Kaya ito mga kaibigan, mga kapatid, wag naman ninyo kami pagkamalian kami nangungutya dahil na tumatawa po kami. Hindi, naalala ko lang namin kasi si kapatid na Adrian, dahil dito niya pinanggalingan yung salitang may nagtatanong, ilan ba ang Diyos ang alam? Ayan. Kaya ito mga Diyos eh. Ayan. Kaya pagka mga Diyos na nag-aangkin,
Tapos hindi naman makalala lang. Ay, disgrasya. Disgrasya, Oo, oo. disgrasya. Kasi pagka tunay na Diyos, makalala lang eh. Oo. Yung ngayon, inaangkin mo na Diyos ka rin. Pero hindi ka makalala lang. Naalala ko ulit, Kamacho Oo. Oo, sabihin natin, hindi sila peke. Oo. Siguro ganito. Oo, sa lahat ng mga Diyos-Diyosan, kayo ang tunay. Tama. Yan ang lalabas dun eh. Oo. Kasi yung Diyos-Diyosan talaga, may mata, Oo. hindi nakakakita. May bibig, hindi nakapagsasalita. May kamay, hindi nakatatangan. Oo. May paa, hindi nakalalakad. Yun ang mga peke. Yeah. Pero nagsasabing Diyos, may mata, Oo. nakakakita. Kaya sabi natin, ay sa lahat ng mga Diyos-Diyosan, kayo ang tunay na Oo, Diyos. tama. Yan, Oo. yun po. Pero kayo hindi tunay na Diyos na lumalang ng langit, lupa. Tama. Kaya po, kapatid na Kamacho, bigay ko uli sa'yo. Naalala ko lang eh. Kaya nga si Brother Aldrin, pag nagpapakilala Diyos din siya eh. Kaya lang, iba na spelling. J-U-I-C-E. Diyos na siya yung iniinom. Hindi na siya yung Diyos na masusunog. Ano po? So, yan mga kapatid, no? Balik tayo rito. Naalala lang natin kapatid na Aldrin. Kasi nami-miss na natin sa programang ito eh. Balik na natin dito. Yan. Sa talatang 34 o 34. 35 na tayo, no? Ayan, 35. John 10:35. Kung tinatawag niyang Diyos, yaong mga dinatna ng salita ng Diyos at hindi mangyari sirain ang kautusan, 36, 36. sinasabi ba ganinyo tungkol sa Kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanlibutan? Ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Nagkakaroon na ba kayo ulit ng panibagong idea, mga kapatid? Unti-unti nang ipinapasok ng ating Panginoon Kristo yung kanyang pagiging malapit na ugnayan sa Ama. Ano ho? Kaya Panginoon, hindi lang pag siya nagtuturo, hindi niya masyadong binibigla, Brother Lino. Dinadrive niya sa paraang mauunawaan ng tao. Tuloy natin 37. Kung hindi ko ginagawa ang magawa ng aking Ama, hindi niya binitawan talaga yung terminong aking Ama, siya'y Ama ko. Hindi niya binitawan eh. Kasi doon nakahok, doon nakasabliminal, yung usapin na mayroon silang malapit na ugnayan ng Ama. Na siya at ang Ama ay iisa sa lahat ng bagay. Kaya sabi rito, kung di ko ginagawa ang mga ginagawa ng aking Ama, huwag niyo akong sampalatayanan. Nagbibigay na siya rito ng magandang tawag dito, ng magandang panghikayat, para siya'y paniwalaan. 38. Datapwat, kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang malaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Ano ibig sabihin? Ipinapakilala niya talaga dalawa sila, individual. Yung Ama ay sumasa kay Kristo at si Kristo sumasa Ama. Hindi, ang sabi rito, upang malaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin. Hindi sinabing, ang Ama, ako rin. Yan. At ako'y nasa Ama. Hindi niya sinabing, ako ang Ama. Gramatikang Tagalog, nagkakaintindihan tayo rito, mga kapatid. Mayroong dalawang individualiting persona na ipinapakilala si Kristo sa bahagi ito, siya, si Kristo, at yung kanyang Ama. Malapit na tayo matapos, no? Verse 39. Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin at siya'y tumakas sa kanilang kamay. 40. At siya'y muling naparoon sa dako paroon ng Hordan, sa dako ng unay, pinabautismuhan ni Juan at siya'y tumira doon. Tumakas siya, hindi dahil siya'y natatakot, kundi dahil hindi pa niya oras, kapatid na Lino. Pero ang essence ng kanyang pagpapakilala na ako at ang Ama ay isa, hindi sa pagiging persona, kundi sa lahat ng bagay na kanilang sa esensya na kanila pong napagplanuhan,
mga turo, etc. Brother Lino. Mag-isa pagka-persona nila, magkaiba rin sila. Oo, Pero magkaiba. pagdating sa pagka-Diyos, magkapareha sila. Yan, oo, Ngayon, tama. tinan nyo, maganda na yung pagkakahanay mo, kapatid na Camacho, no? Balikan ka lang yung talatang 33. Ayan. Kasi mapapansin nila rito, na binabato siya, tinatanong siya ng mga Hudyo eh. Hindi dahil sa mabuti ang iyong ginagawa, tinan po ninyo ha, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong sapagkat ikaw, ayan, bagaman ikaw ay tao. Ayun. Kasi mo yung paniniwala ng mga bumabato kay Kristo. Oo. Ayaw talagang paniwala ang Diyos eh. Tama. Ang paniniwala ng mga Hudyo, hindi, paano ikaw ay babatuin namin? Eh, hindi sa mabuting gawa. Oo. Binabato ka namin dahil namumusong ka eh. Tao ka. Nako, parang may kilala ako. Kunwari kang Diyos. Ngayon kapatid na Camacho, tinan mo. Sa ating panahon, sino bang naniniwala na tao si Kristo? Mga incorporated. Labas nito sila yung bumabato. Tama. Diba? Oo. Ito yun, sabi sa kanya, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa, ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong, sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Kasi yung pinakita dito, kapatid na Camacho, mula ro sa talatang kanina, na yung pagiging malapit na ugnayan niya sa Ama, makapagtataka naman sa ating panahon, teka, paano mo naging ama ito? Samantalang alam naming ama mo, yun si Jose, Tama, na isang karpintero. Paano mo aangkinin yung ama? Na binigay mo yung buhay doon, tapos may aangkinin mo uli? Ayan. Ang inisip niya rin, hindi, ito kalagayan Diyos ito eh. Oo. Sabi, hindi, namumusong ka. Ikaw tao eh. Ayan. Kayong mga naniniwala na si Kristo tao, hindi ko alam kung kayo ang unang bumabato eh. Kapatid na Camacho eh. Oo. Kasi kapatid na Nilino, no? Nung binuksan mo ulit yung talatang 33, lalo nating nakita mga kapatid, na yung mga kababayan natin sa panahon natin, kaisa nila yung mga Hudyo na kumakalabang kay Kristo sa paniniwala eh. Yung mga Hudyo sa panahon yan, ayaw nilang tanggapin na si Kristo ay Diyos. Yun. Ang gusto lang nila, si Kristo, tao lang. Taong tao. Tao lang, hindi siya Diyos. Yan din ang naririnig natin sa panahong ito, di ba? Pero ano ginagawa ng tupa ng ating Panginoon? Sabi kasi ng Panginoon, nakikilala ako ng aking mga tupa. Kaya kung kilalanin man natin si Kristo, na siya'y tao, at Diyos, ginagawa natin dahil kilala natin siya. Tayo ang totoong tupa ng ating Panginoon. Kilala natin si Kristo, kilala tayo ng ating Panginoon Kristo, kapatid na Lino. Ayun, thank you kapatid na Camacho. Naalala ko lang kasi yung talatang ito, lagyan ko ng maikling kwento. Alam mo kapatid na Camacho, madalas ako rito gumagala sa San Isidro Labrador. Apo. Dati meron diyang mga pagtuturo eh. Kung tawagin sa atin noon, Vacation Bible School. Kaya pala yung mga bata, ganyan ang paniniwala. Nadatnan ko sa isang lugar na yan, isang nagtutur sabi sa mga bata si Kristo ay tao, sabay-sabay yung mga bata. Opo. Si Kristo ay Diyos, hindi po. Ayan, ganyan ang training nila rin. Naabot ako yan sa San Isidro Labrador. Nung ako naman ay nagbabay papuntang Area C. Tapos lumipas ang mga panahon, napasakay na ngayon ako sa jeep. May nakasabay ako, kapatid na Camacho, dito sa party ng paakit na ng Area C, ng Area F. Ngayon, may daladalang church hymnal na kulay puti. Sumakay ngayon doon sa aking harapan, sa tabi ng driver. Sabi ko, Toy, saan ka papunta? Ay, mananambahan po ako. Naniniwala ka ba na si Kristo ay Diyos? Ay, hindi po. Sabi mo lang yun eh. Ganun ba? Pero paniniwala ko si Kristo, tao. Sabi, hindi ka naniniwala, di ba? Sinabing Biblia, Diyos di si Kristo. Hindi, sabi mo lang yun eh. Ganun ang mga bata. Kaya hindi mo brainwash na brainwash talaga. Maganda siguro kung nasa katotohanan. Pag sinabing, si Kristo ay Diyos. Opo, si Kristo ay tao. Tao din po, pero Diyos. Yun lang ang mahirap sa kanila. Inaalala lang natin yung talatang yun na, hindi, namumusong ka eh. Tao ka eh. Sasabihin mo, Diyos, kapantay mo yung Diyos. Yan.
Naku, mga kaibigan, mga kapatid, ako, pasamantala kapatid ng Camacho, bago ko ibigay sa'yo, iwan muna natin ito. Yeah, sige. Dito muna tayo sa Oneness. Masarap ito kasi iisa. Talagang nakapokus lang doon sila iisa eh. Total, naibigay na natin yung mga konteksto. Opo. Naibigay na natin yung tamang paliwanag na ang pinag-uusapan, yung malapit na relasyon, iisa, hindi sa pagiging persona, iisa sa pagiging kalagayan Diyos, iisa sa lahat ng panukala, mitiin, gawain, pagliligtas, iisa sila ron. Pero hindi po sila iisa sa pagkapersona, kapatid na Camacho. Tama po. Ngayon, pinakikita ng Biblia na hindi lahat ng salitang iisang piraso. Yan, tama. Ngayon, halimbawa, kapatid na Camacho, huhugot mo na ako ha, kung si Kristo, siya rin ang Ama, siya rin ang banal na Espiritu, sabi ko sa'yo, masisira ang grammar eh. Ay, oo. Tingnan natin. Dito na ako hugot sa 48 ng Isaiah. Yeah, dito na. Yan. Ganda yan. Chapter 48 ng Isaiah. Yan ay 12, 13, 16. Pero dahan-dahan lang muna natin. Verse 12. Ito na. Ang sabi diyan, inyong dinggin ako, O Jacob, at Israel na tinawag ko. Ako nga. Ako ang una, ako rin ang huli. Sino po kaya itong nagsasalitang ito na nagpapakilalang ako nga at siya ang una, ako rin ang huli? Yan. Verse 13. Yan. Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Pansinin po ninyo. Ang sabi doon, O Jacob, O Israel, dinggin nga ninyo ako. Ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Itong nagsasalitang ito na ako ang una, ako rin ang huli, ito yung naglagay ng patibayan ng lupa at siyang nagladlad ng langit. Ngayon, ano ang nangyari sa kanya? Talatang 16, verse 16. Tingnan niyo pong iisang piraso lang po ito ha. Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito, mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyari ito, nandoon nga ako. At ngayon, sinugo ako. Pansinin po ninyo yung termino. Yung ako nga ang una, ako ang huli, ako ang naglagay ng patibayan ng lupa. Ngayon dinggin ninyo ako, sabi niya. Sinugo ako. Pansinin niyo uli yung kanina. Sa 8:16, hindi ako nag-isa, kundi ang Ama na nagsugo sa akin. Pansinin ninyo. Kaya iba yung nagsugo talaga sa sinugo. Kapatid na Camacho eh. Kaya nga tinatanong mo, meron bang nagsugo? Sarili niya, sinugo niya? Wala eh. Ngayon. Sino ngayon ito? Na sinugo. Kaya iba yung nagsugo sa sinugo. Sino yung nagsugo? Ito. Ako ng Panginoon Diyos, isa. Ano pa? At ng kanyang espiritu, dalawa. Tanong, yung sinugo, yun yung nagsasalita na ako nga ang una, ako rin ang huli. Ngayon, 8:42 ng San Juan. Tingnan natin. 8:42 ng San Juan, bago ko ibigay sa kapatid na Camacho. Kaya sira yung pangungusap na Juanes sa John 10:30. Masisira talaga ron eh. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Kung napansin ninyo mga kaibigan, mga kababayan, iba talaga yung nagsugo eh. Sa sinugo, sinong nagsugo? Yung Ama. Ang sinugo, si Kristo. Hindi siya naparito sa kanyang sarili. May nagsugo, kapatid na Camacho. Napakalinaw na yan, mga kapatid. Na hindi talaga sila, yung paniniwala ng Oneness na si Kristo, siya rin yung Ama. At yung Ama, siya rin si Kristo. Maling-mali po yun sa Biblia, mga kapatid. Isa pa, tingnan ninyo yung larawan, yung larawan ng si Kristo'y binautismuhan. Diba? Si Kristo, nandoon nakalapag sa tubig. Pagkatapos yung Ama, nagsasalita sa itaas. Yung Holy Spirit, nasaan yung kalapati? Lumapag pa nga sa kanya, diba? Sabi ng Oneness, yung si Kristo, nagsasalita nung time na yun sa langit. Talaga lang, no? Tapos, si Kristo rin, yung nag-anyong kalapati.
pagka ganyan, mga kapatid, ang paniniwala, parang sinabi nyo, ang Diyos ay Diyos ng kaguluhan. Bakit natin nasabi? Magiging confusing tuloy. Yeah, oo. Malilito tao. Biruin mo, siya rin pala yung ama na nagsasabi sa kanyang sarili na anak. Tapos siya rin pala yung kalapati na bumababa sa kanya. Wow. Ewan. Pwede ba yung ganoon, mga kapatid? Sentido komon. Di ko mawari. Kayo mag-isip, mga kapatid. Alam nyo, maniniwala lang dyan yung hindi rin nag-iisip. Ang katwiran nila dyan, parang ganito, Brother Lino. Halimbawa, ako ay isang laiko. Kilala nyo ako bilang isang laiko. Pero sa aming bahay, isa naman akong mabuting ama. Pang umuwi naman ako doon sa aking mga magulang, isa naman akong mabuting anak. Yeah. Pwede akong magpakita ng iba't ibang personalidad sa iisang pagkakataon. Yun ang paliwanag nila. Wow. No. Lusot gang, ha? Ang tawag dyan, drama. Di ba? Ang Panginoon, hindi ganun. Hindi ganun ang Panginoon. Nung siya binautismohan, talagang tatlo silang magkakahiwalay. Palibasa, kulang siguro ng pag-unawa at pag-aaral ng Biblia. O di kaya, kahit naririnig na nila yung katotohanan, pinapagmatigas nila kanilang mga liig. Ayaw nila makinig ng katotohanan, ang kanilang gustong itayo, yung sarili lamang kanila. Pero salamat tayo sapagkat naririto ang bayan ng Diyos, ang Seventh-day Adventist. Patuloy na nag-aasik ng katotohanan. Hangad namin, mga kapatid, mapunta kayo sa katotohanan. Ayaw namin kayong pabayaan, manatili dyan sa mali. Amen. Sabi na ng Isaias 48, 12, 13 na yung manilikha, isinugo ng Panginoong Diyos at ng Espiritu, ayaw mo pa rin maniwala. Sabi ng 8:16, dalawa sila, ayaw mo pa rin maniwala. Eto pa, 7:16, ganun din ang sinasabi. Ng Juan. Ganun, tama ba yun, 7:16? Yun din yun sinasabi. Lapag natin. Sinagot nga sila ni Jesus at sinasabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon siya nagsugo sa akin. Talagang iba eh. Talagang iba eh. Balik-balik ta rin man natin ng Biblia, mga kapatid, magkaiba talaga sila. Ba talaga yung nagsugo sa sinugo? Di ba? Yung turo niya, hindi galing sa mismo kanya. Galing yun sa nagsugo sa kanya. Sino ba nagsugo sa kanya? Edi yung ama, binasa natin sa Juan 8, binasa ng kapatid na Lino. Kaya, kung Biblia lang din ang pag-uusapan, dito na kayo sa Seventh-day Adventist. Iwanan ninyo kahit gaano ninyo kamahal ang ministro dyan. Kahit na mayroon kayong malapit na ugnayan. May utang na loob. Ang iiwanan lamang naman ninyo yung turo eh. Pero yung inyong pakikipagrelasyon na bilang magkaibigan, hindi naman ninyo puputulin yun eh. Ako nga eh, nang umalis ako sa Baptist hanggang ngayon kaibigan ko yung aming pastor eh. Nagkakausap pa kami. Kasi hindi naputol yun. Ang pinutol lang natin dito, yung aral. Kasi yun ang sabi ng Biblia eh. Ang katotohanan, yan ang magpapalaya sa ating kapatid na Lino. Ang ganda na niya, mga kaibigan. Maraming salamat po. Balikan ko uli, maganda mong pangungusap, kapatid na Camacho. Gusto kong makita nila yung larawan nung bininyagan si Kristo. Paki-plus mo nga, kapatid na Leona, sa Mateo 3. Simulan natin sa talatang 13 hanggang sa 17. Ayan, makikita natin ang usapan nila, no? Na magkagayon na pa rin si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya bautismuhan niya. Sino yung lumapit? Ayan, kay Juan, si Kristo ito. Nasaan si Kristo? Nasa lupa, wala sa langit. Ayan. Ngayon, tuloy natin sa verse 14. Datapot ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin. Verse 15. Nag-uusap sila ni John. Tama. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katuwiran na magkagayoy pinayagan niya siya. Verse 16. At nang mabautismuhan si Jesus,
Pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Pansinin po ninyo, magkaiba ito ha. Hindi umakyat si Kristo para bumaba gaya ng kalapati, kapatid na Camacho. Ngayon, pagbaba ng kalapati, merong nagsalita, verse 17. At narito ang isang tinig. Saan niya narinig yung tinig? Mula sa langit. Nasaan si Kristo? Nasa baba. Ibininyagan ni John the Baptist. Nakita ni Kristo, alin ang bumababa? Anyong kalapate. Pasin niyo pa, paano niyo sasabing iisang persona yan? Yeah. Diba? Magulo pagkakwento eh. Oo, magulo. Masarap magkwento. Oo. Pero magulo. Oo. Diba? Ngayon, nakita ni Kristo, nabinyagan si Kristo, kausap ni John the Baptist, umahon sa tubig. Nakita ni Kristo, bumababa. Alin? Yung kalapate. Kalapate. Oo. Angin, nung lumapag sa kanya, may nagsalita. Sino? Ay, yung ama. Ano sabi? Ito ang sinisinta kong anak. O, yung terminong ito, pantukoy eh. Ito ang sinisinta kong anak. Iba talaga. Naku, mahirap hindi ko mawari kapag nakamacho eh. Yung tinig galing sa langit, sa Ama. Ang sabi niya, ito yung sinisinta kong anak. Yan. Si Kristo yung tinutukoy. Magkaiba talaga sila. Huwag na ninyong ipilit. Naalala ko yung debate ko doon sa, meron ng actual debate. Ang oneness versus, Trinity. Tayo Trinitarian eh. Tanong ko sa kanila, saan mo mababasa sa Biblia na yung Ama binautismuhan? May talata ba sa Biblia ng Ama binautismuhan? Wala daw. Ay, yung Holy Spirit ba binautismuhan? Hindi raw. Sino binautismuhan? Sagot nila si Kristo. Kung yung Ama si Kristo, kung yung Ama si Kristo, at si Kristo rin ang Holy Spirit, dapat tanggapin nyo, binautismuhan din sila. Tama. Di ba? Kasi isa lang sila eh. Di ba? Isipin ninyo, kung yung Ama si Kristo din, yung Holy Spirit, si Kristo rin. Dapat tanggapin ninyo na yung Ama at ang Holy Spirit, binautismuhan din. Yan. Naku. Kaya lang makikita niyo sumasablay, hindi sila naniniwalang Ama, binautismuhan eh. Ang Holy Spirit, hindi rin sila naniniwalang binautismuhan. Tanging si Kristo lang. Di kayo na nagsasabi, magkaiba talaga yung binautismuhan at hindi binautismuhan. Di ba? Isipin niyo mga kapatid, palawakin nyo lang ang inyong imagination. Makikita ninyo, mali talaga sila. At tayo ang nagsasabi ng totoo, kapatid na Lino. Thank you, kapatid na Camacho. Isa pa, kapatid na Camacho. Papasok na tayo sa mga tanungan. Ano? Ito pa ang isang kakatuwang isipan. Alam naman ng lahat na si Kristo namatay sa krus. Tama. Ngayon, nung sumisigaw siyang, Diyos ko, kaya naman, Ama ko. Dapat ganito termino niya eh. Diyos ko, ako rin nga. O kaya, Ama ko, ako rin nga. Paano nyo maisip na siya rin yung Ama? Siya rin yung banal na Espiritu? Kung siya rin yun, sino yung tinatawagan niya? Yun nga. Diba? Alam ka naman tinatawagan niya sarili niya. Para tayo niloloko nito mga ganitong aral eh. Diba? Sabihin na natin, niloloko na nila yung tao eh. Parang sarili ko, tulungan mo ko. Hindi ba? Diyos ko, ako rin nga. O Ama ko, ako rin yun. Naku, may hirap ng paniwalaan talaga. Pati yung mga patrianism, yan din paniniwala dyan eh. Mahirap. Sa grammar na lang, talo na eh. Mali talaga. Maraming masisirang grammar. Ngayon, kapatid na Camacho, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, kaya yung tunay na kahulugan ng John 10:30, hindi po sa iisang piraso. Pinag-uusapan yung kalapitan ng relasyon ni Kristo sa Ama at ang lundo po niyan, yung pagiging isa nila ay sa pagiging Diyos, hindi po sa pagiging isang persona, kapatid na Camacho. Tama po yan, from essence to pagiging kaisa sa kanilang pagiging Diyos. Kasi nang banggitin ng ating Panginoon, ang Ama, at siya ay iisa, talagang nagpapakita yon ng napakalapit nilang ugnayan. Pero kagandahan lang sa ating Panginoon, bagamat sila ay pantay sa kalikasan ng pagiging Diyos, hindi niya ito ipinagmamalaki.
Sabi nga sa Pilipos, hinubad niya yung anyong ito nakitulad sa mga tao. At nagpapakita pa lalo ito na talagang magkaiba sila. Kaya mga kapatid namin, diyan sa oneness, sa patrianism, diyan po sa end times, masakit mang sabihin para sa inyo, kailangan na po kayong umalis diyan. Ito na po ang tamang panahon para yakapin ninyo ang tamang aral at iwanan ang likong doktrina. At kami po ay umaasa na kayo po ay hihipuin ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Brother Lin. Okay, thank you kapatid na Camacho. Bigyan na natin ng daan ang ating mga kaibigan sa kanilang mga comment, sa kanilang mga tanong. Ayan. Okay. Magandang hapon kapatid na Patrick Gonzales sa inyong family. Ayan. Kapatid na Linsky, kapatid na Fernan, sa saksakan ng daming iglesia na parang kabuti, nagsulputan na nag-angkin na sila ang totoo, ng mga nakagigigil, nakaka-stress, ayan, pang-hospital ng mga aral. Ayan. Bakit po? Itong tanong, question. Ay, nababasa naman ninyo yung tanong, mga kaibigan, Alam naman nyo kung sino yung nagtatanong. Kaya hindi po ito scripted. Hindi rin po ito kami ang nagbibigay na itong dapat yung itanong. Kaya alisin po ninyo, kaya masama sa Biblia yung pagdududa yung paglalagay ng maling akala, saka yung maling paghatol yung mga basher natin na mabait kaya, ayun sinasabi na ho namin sa inyo itong mga nakalagay na pangalan yan, hindi ho namin dinidiktahan yan para sabihin, ito itanong po ninyo hindi po. Ayan, saksim buhay si kapatid na Patrick Gonzales, hindi po yan miyembro ng SDA. Isa rin po niyang katulad yung nagsusuri at nanonood sa ating programa. Ayan. Kung duda po kayo, siya po yung tanungin. Kung nagbibigay po kami ng tanong para ito ang itanong sa programa, kayo na po ang mag-usap niyan. Ito po tanong niya, bakit po SDA ang dapat naming aniban? At bakit dapat kaming maniwala na totoo ang tunay ang inyong pangangaral na walang bawas at dagdag? Gaya po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ano po ang assurance namin na sa buhay na walang hanggan ang inyong mga aral? Alam nyo, maganda tanong nyo, kapatid na Patrick, Pero alam nyo, bigay ko muna kay kapatid na Camacho. Bagamat minention nyo rin yung aking pangalan, bigyan ko na muna ng daan si kapatid na Fernando. Opo. Doon sa 14:12 ng aklat ng Apokalipsis, 14 verse 12 ng Apokalipsis, ganito ang ating mababasa. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad, ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus. Walang ibang nagtataglay niya na iglesia sa panahon natin ito, kundi ang Seventh-day Adventist, mga kapatid. Tayo lamang ang nagsisitupad ng lubos sa utos ng ating Panginoong Diyos. Walang kulang, walang bawas, at matyaga po natin itong sinusunod. At tayo lang ang mayroong tamang pananampalataya sa atin pong Panginoong Hesus. Actually, sa Greek text po niyan, ang nakalagay po diyan, at ng pananampalataya ni Jesus. Ang ibig sabihin, ang tinataglay nating pananampalataya, yung pananampalatayang katulad ng kay Jesus. Tanging sa Seventh-day Adventist po ninyo yan makikita. Isa pang talata sa Kapitulo 12, talatang 17, ganito po naman ang ating mababasa. At nagalit ang dragon sa babae, umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang bini na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Mapapansin nyo naman sa kapanahunan natin ito. Tanging sa Seventh-day Adventist, galit na galit ang halos lahat ng grupo ng pananampalataya. Lalo na kapag pinag-uusapan kautusan ng Diyos. Sapagkat tayo yung tunay na mga nagsisitupad sa utos ng Diyos. Dito galit na galit ang dragon. Sino yan? Walang iba kundi Seventh-day Adventist. At yung binabaybay na babae dyan, mga kapatid, sa Revelation chapter 12, Adventist po yan. Sila lamang ang mayroong kasaysayang dumaan sa 1,260 mga taon sa kasaysayan. Wala po yan, hindi po yan kumapit sa ibang pananampalataya. Seventh-day Adventist lang po ang binigyan ng pakpak ng agilang malaki upang alagaan ng ating Panginoon. And the last
No, meron diyang sinasabi, ang iglesyang ito na kinagagalitan ng dragon, bukod sa nagsisitupad sa utos ng Diyos, meron di umanong patutuo ni Jesus. Ang patutuo ni Jesus sa Biblia, walang iba, kundi ang espiritu ng hula. Tanging Seventh-day Adventist lamang po ang mayroong ganitong katangian, kapatid na Lino. Oh, thank you. Ayan, binigay na po sa inyo pinaka-climax ng mga sagot ni kapatid na Fernan. Maraming salamat, Brother Patrick, sa inyong magandang tanong. Next question, Madam Iramlek. Ano po ba ang sagot nyo sa argumento ng impaktong dragon sa kalaban ng SDA na tumututol sa Mark 2:27? Na mali daw ang tanong ng SDA na ginagamit sa debate. Tinatanong kung kanino ginawa ang Sabat. Dahil ang context daw nito ay yung Mark 2:24 na ang sabi, bakit? Ang Hudyo daw ang nag-uusap doon at ang tao na binabanggit doon sa Greek word anthropos ay tumutukoy lang daw sa Hudyo lamang. At ang ginamit na batayan ay sa Deuteronomy 5 patuloy hanggang 24. Ay madaling sabi, kapatid na Camacho, hindi para sa lahat ng tao yung Marcos 2:27. Opo. Ang iyan ay parang sinasabi para sa lahat ng mga taong Hudyo. Ayan. Ganun ba talaga ang sinasabi pag ginamit yung salitang anthropos? Ayan, kapatid na magandang Camacho. usapin ito. Ang pag-aaral kasi ng Biblia ay by context, mga kapatid. Ang konteksto ang nagpapasya kung ano ang daloy ng pinag-uusapan. At the same time, may mga talata po sa banal na kasulatan, may mga specific na mga talata na kinakailangan ding aralin natin as a larger context kung tawagin. Sa konteksto kasi ng chapter 2 ng Marcos, ang usapin po dito na may kinalaman sa araw ng Sabat ay tungkol nga doon sa pagkitil ng uhay. Sa mga Hudyo kasi, bawal sa kanila magkitil ng uhay sa araw po ng Sabat. Yung mga alagad nagkitil ng uhay sa araw ng Sabat. Kaya ito, sinisita ito nung mga Hudyo. Actually, yung talatang ito, meron pang isang talata ito, Brother Lino, yung nagsikitil sila ng uhay. Ayun, 24 ng Deuteronomy. Na ano sila? Mateo Pinagagalitan din ng mga iskriba. Yeah, Mateo 12, 1 sa Mateo 12. Na kumitil ng kinagagalitan din sila ng mga iskriba. Ito rin yung kwento na yun, mga kapatid, iniulat lang uli ni Marcos. Ngayon, nakita na natin yung context. Patungkol ito sa akala ng mga Hudyo, lumalabag yung mga kapanalig ng ating Panginoon sa Kristo sa araw ng Sabat. Pero kung titignan ninyo ang 34:21 ng Exodo 34 verse 21. 34 verse 21 ng Exodo. Sige po, lapag natin sa screen. Yung inaakala nila na ito ay paglabag sa kautusan, hindi ho, mga kapatid Ano sabi? 6 na araw na gagawa ka, ngunit sa ikapitong araw magpapahinga ka, sa panahon ng pagbubukid at sa pag-aani ay magpapahinga ka. O wala naman tayong tutol sa araw ng Sabat, dapat talaga silang magpapahinga. Yung pagpapahinga na tinutukoy po dyan, yung po yung pangingilin ng araw ng Sabat. Kaya bawal po sa kanila yung magbubukid, mag-aani. Dapat po sa kanila mangingilin. Ngayon, doon sa 23:25 ng Deuteronomy, ipinakita dito, ano ba yung sinasakop na pagkakasala kapag ang tao'y nasa bukid. 23:25 ng Deuteronomy. Tignan ho ninyo pagkakabanggit po rito. 23:25 ng Deuteronomy. Deuteronomy, palapag. Yan. Pagka ikaw ay pumasok sa nangakatayong trigo ng iyong kapwa, makikitil mo nga ng iyong kamay ang mga uhay. Ngunit huwag mong gagalawin ng karit
ang nakatayong trigo ng iyong kapwa. Pwedeng magpitas lang. O pwedeng, magpitas ka ng uhay, huwag kang gagamit ng karet. Pag gumamit ka ng karet, konsiderasyon na ito na nag-aani. Ano po? Pero kung kikitil ka lang ng uhay, pipitas ka lang ng uhay, para mapawi ang iyong gutom, para kay Kristo, hindi paglabag ito sa araw ng Sabat. Kaya mali yung paniniwala ng mga Hudyo rito na kumakalabas sa ating Panginoon Kristo na nilalabag ng kapanalig ni Kristo at ng ating Panginoon ang araw po ng Sabat. Ngayon, pagdating sa talatang 27, ano po, sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Ibig sabihin, ginawaan niya ang Sabat ng dahil sa kapakanan ng tao. Ginawa ang Sabat dahil sa kaluguran ng tao. Ginawa ang Sabat para sa kabutihan ng tao. Yun po ang ibig sabihin po niyan eh. Ano po? Kaya sabi sa pagpapatuloy, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. 28. Pakilapag natin sa screen. Marcos 2:28. Kaya sa araw ng Sabat, mga kapatid, anumang mabuting gawa na hindi naman ito ipagkakasala, pwede itong gawin sa araw ng Sabat. Ano? Yan. 28. Kaya't ang anak ng tao, ang Panginoon, di naman ng Sabat. Kaya anong ibig sabihin din ng talatang ito? Kung mayroong dapat magpapasya at magtuturo kung papaano tratratuhin tama ang pangingilin ng Sabat, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Nang pinakita ng ating Panginoong Kristo, hindi masamang magkitil ng uhay sa araw ng Sabat, tanggapin ho natin bilang siyang Panginoon ng Sabat, hindi ito isang gawaing paglabag. Kung may pagliligtas na ginawa ating Panginoong Kristo ng buhay sa araw ng Sabat, isipin ninyong hindi paglabag. Itinuturo lamang ni Kristo kung papaano natin tatratuhin ng tama ang araw po ng Sabat. Ano po? Ngayon, balikan natin yung 27. Gusto kong ma-focus ngayon doon sa tao. Yan. Marcos 2:27. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Maliwanag po na binabanggit dito na yung Sabat, ginawaan niya sa tao. Sinong tao yan? Kapag ka ang babasa po niya kulang sa unawa ng Biblia, sasabihin niyan mga Hudyo. Pero pag nilawakan ho ninyo, pag-aaral ninyo in larger context, makikita ninyo yung hint ng na ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Kailan ba ginawa yung Sabat? Hindi ba ginawa ang Sabat sa panahon ng aklat ng Henesis? Wala pang Hudyo. Aklat ng Henesis, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3. Wala pang Hudyo nun. Di ba wala pang Hudyo nun eh? Di ba wala pang Hudyo nun? Ang tao pa lang nun dadalawa, si Adan at Eva. Sabi rito, yung Sabat, ginawa ng dahil sa tao. Ayun. Ibig sabihin, nung ika-7 araw, ginawa niya yung Sabat na yun, para din pala yung kay Eva at kay Adan. Yan. Amen. Wala pang Hudyo dun eh. Kaya kung sasabihin natin, talatang ito, tapos sasabihin lang natin para ito sa Hudyo, mali. Mali. Kasi, lalabas dyan, yung Sabat ginawa lang nung nandiyan na ang Hudyo. Yun ang lalabas niyan. Papaano yung katotohanan na sa Henesis 2, 1 hanggang 3? Wala pang Hudyo, ginawa na Sabat. 2 tao pa lang. Di ba? Kaya, ang tunay na katotohanan niyan, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, sakop po sila Adan, hanggang sa kahuli-hulihang henerasyon ng mga tao, sapagkat ang ginamit po sa tekstong Grego ay anthropos o anthropon. Human race, human being, sangkatauhan. Hindi kaya nga niliwanag hindi sinabi ng talata, ginawa ang Sabat ng dahil sa mga Hudyo. Hindi ganun ang pagkakabaybay kung talagang sa mga Hudyo yan, kausap na ng ating Panginoong Kristo, mga Hudyo na Opo. Di ba?
O para hindi na maligaw ng isipan yung mga Hudyo, dapat sinabi na niya, ginawa ang Sabat ng dahil sa mga Hudyo. Yan. O kaya ginawa ang Sabat ng dahil sa inyo. Yan. Di ba? Ganyan dapat. Ganun dapat. Hindi. Bakit ginamit pa niya ginawa ang Sabat ng dahil sa human race? Dahil sa anthropon? Yan. Dahil sa human being? Dahil sa sangkatauhan? Kung ang tinutukoy lang mga Hudyo. Yan ang tamang context. Yan. Kaya mag-isip-isip tayo mga kapatid. Siguro may mga nagtuturo niyan, dala lang ng kanilang galit, Sama ng loob. sama ng loob. Kasi nga, galit ang dragon sa atin eh. Gagawin nila lahat para maliin ang ating tamang aral eh. Di ho ba? Siguro dahil di natin kapananampalataya, ganyan naman ho yan eh. Pero kayo na ho, nakakapag-decide ngayon. Sino nagsasabi ng totoo sa pagitan ng Seventh-day Adventist at ng mga bumabatikos dito, kapatid na nilo. Ayun, maganda na yung sagot mo, pero may pumasok lang sa akin, ha? Maganda po yan. Kasi yung ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, ay yung nakalulungkot lang rito, si Kristo Hudyo eh. Opo. Gusto nila si Kristo Hudyo. Oo. Pero yung Sabat para sa Hudyo. Oo. Tinan nyo yun, namimili na naman. Di ba? Si Kristo, Kristo naman, tanggap nila, Hudyo naman. Oo. Samantalang yung Sabat ibinigay para sa Hudyo, gustong-gusto nila yung si Kristo. Pero yung pagdating sa Sabat, ayaw nila kasi para sa Hudyo. Yan. Yun lang. Yan pa, Di ba? Kaya medyo medyo kailangan nyo tricky. ng tamang pag-iisip, kapatid. Okay, thank you po. Next question. Ayan. Sige po, ayan. Magandang hapon kay Rans Lasan Moredo. Magandang hapon din po. Magandang hapon, Brad Lino, Brad Fernando. May ask lang po ako. Yun bang Holy Spirit na nagbibigay ng kaalaman, yun po ba ay persona? Salamat po. Sabi nyo, habang binubuklat ni kapatid na Camacho ang karagdagang kasagutan, opo, masasabi ho natin ang banal na espiritu ay isa rin pong persona. Ay bakit po natin nasabi na isang persona? Kasi yung kakayanan ng ama, kakayanan ng anak, kung anong meron sa kanila, meron din po ang banal na espiritu. Unang-una, kabahagi nga sa plano ng kaligtasan eh. Amen. 9:14 ng Hebro. At meron din siyang damdamin ng pag-ibig. 15:30 ng mga taga-Roma. Tingnan po ninyo. 15:30 ng Roma, 15:30. Ayan. Kasi pagka hindi persona, kapatid na Camacho, walang damdamin. Tama, oo. May damdamin ito. Oo. May pag-ibig din eh. Tama, opo. Tingnan ninyo, 15:30 bago ko bigay sa'yo. Sige po. 15:30, ayan. Okay? Ngayon, ipinamamanik ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoon nating Jesucristo, at sa pag-ibig ng Espiritu na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga panalangin sa Diyos patungkol sa akin. May 3 persona na rito Pinapakita na. Ayan. Kapatid ni Camacho, bigay ko na sa'yo. Ayan, maliwanag na itong talata, 15:30 ng Roma. Dagdagan pa natin ng aklat ng Juan. Kapitulo 14, talatang 26. Yan. Tingnan ninyo pagkakasabi ho rito. Yan. Juan 14:26. 14:26. 14:26. Mga bagong tao kasi ito. Mga millennial. Mga bagong nilalang. Mga bagong nilala. Hindi alam yung mga ano. Datapwat, ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Pansinin ho ninyo, yung Holy Spirit, yung Espiritu Santo, ang sabi rito, siya ang magtuturo. Hindi ba yung salitang siya ay tumutukoy sa isang persona? Personal pronoun. Di ba? Personal pronoun po yan eh. Yung siya, ikinakapit po yan sa isang persona. Yes. At yung persona rito, sabi rito na pinagkapitan ng salitang siya, magtuturo sa inyo. Aba, yung Holy Spirit pala nakakapagturo. Sabi nasa ng kapatid na Lino, may damdamin eh. Diba? Napipigati, nalulungkot ang Holy Spirit. Dito nagtuturo naman eh. Ngayon, sa tekstong Grego, ang ginamit po riyan para doon sa personal pronoun na siya ay ikienos. Ikienos. Yung ikienos
ay kinakapit lamang ng mga Grego para sa isang persona. Kapag hindi persona ang pagkakapitan, hindi ginagamit ang salitang ekyenos na nasa noun masculine. Hindi siya ginagamit. Ano po? Kaya nakakatiyak tayo na ang Holy Spirit ay isang persona na may kakayanang magturo, mayroong damdamin. Ito pa, pandagdag. Pang-bonus na talata. Judas, Kapitulo 1, talatang 20. Ayan. Yan, yung nasa katabi ng Apokalipsis. Chapter Jude. 1, verse 20. Bago dumating sa Apokalipsis. Yan. Tingnan ninyo. Yan. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Kung hindi persona ng Holy Spirit, bakit inuutos na manalangin Yan. tayo sa Holy Spirit? Tama. Di ba? Ang tatanggap lang ng panalangin, isang persona. Kaya, ang sabi rito, manalangin sa Espiritu Santo. Kaya, tama lamang ng banal na Espiritu, kilalanin natin bilang isang persona. Ayan o, pansamantalang may dadagdag ko kay kapatid na Lino. Okay, thank you na po, kapatid na Camacho. Next question. Yan. Sige po. Pampag-good vibes. Yan. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga nagsusuri, mga nanonood sa kanya-kanya sariling mga tahanan, saan man po kayo naroon, maraming salamat po. Ayan, si Sumalinog V. Ariel, magandang hapon sa inyong family. Ang tanong na hindi masagot-sagot ng mga host, ewan ko ba bakit nahirapan silang sumagot na bakit ang popogo nila. Wow, ano ba Oy, yan? oy. Mahirap masagutin niya, kapatid na Camacho. Ako, hindi ko masasagot talaga yan eh. Next question. Next. Glory to God, glory to God. Ayan. Mahirap nga sagutin yun, kapatid na Ariel. Silent na lang po kami. Ayan. Emmanuel Veras. Magandang hapon po sa inyong lahat diyan. Brother Camacho, sabi po ninyo, SDA ang babae. Tinutukoy sa Apokalipsis, samantalang sinulat po ni Apostol Juan, ang Revelation, wala pa ang SDA. Nagsimula lang ng taong 1844, kapatid na Camacho. Nako, maliho unawa ninyo dyan, mga kapatid. Sapagkat ang SDA po, unang-una, hindi po yan nagsimula sa panahon lang ng 1800s. Ang Seventh-day Adventist, mula pa sa lumang tipan, umiiral na po yan. Ang tawag po dyan ng una, Iglesia sa Ilang. Yang Iglesia sa Ilang na yan, yan din po ang itinayo ng ating Panginoon Kristo doon sa Matthew 16:18. At nang pumasok ang mga sigalot sa loob ng Iglesia, nang pumasok ang tawag dito, yung mga mapang-usig sa loob ng Iglesia, o yung mga kumakalaban na siyang kinatuparan ng Gawa 30. 28. Ayan, 28 hanggang 30. Upang ang bayan ng Diyos, ang Seventh-day Adventist, hindi lubusang mawala, ipinagkaloob ang hula kay Juan doon sa Apokalipsis 12, na yung babae na tinutukoy diyan sa talatang 12, yan din po yung nasa palapag natin, Apokalipsis 12:6, 12 verse 6. 12 verse 6 ng Apokalipsis. Apo. Yan. At tumakas ang babae sa ilang, na doon siya'y pinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. Sabi ng iba, si Maria daw yan. Maliho. Walang kasaysayan o history na si Maria itinago sa ilang ng 1,260 araw. Ilang taon lang siya yan, Maria? Ang kinatuparan niyan, ang Seventh-day Adventist sa kasaysayan. Na para ang bayan ng Diyos ma-preserve. Maingatan sa kapahamakang sumisiklab ng panahong yan. Itinago siya ng mga panahong 1,260 araw na ayon sa mga hula, ang araw ay katumbas ng 1 taon.
At yan ay naganap sa kasaysayan mula 538 AD hanggang 1798 AD. Walang ibang iglesia ang kinapitan po niyan, malibang sa Seventh-day Adventist Church. Amen. Kaya ayaw mat ninyo sa gusto, wala ho kayong magagawa. Ang Seventh-day Adventist, ang siyang nalabing iglesia na kinagagalitan ng dragon na dumaan sa kasaysayan ng hula ng banal na kasulatan, kapatid na Lino. Okay, thank you, kapatid na Camacho. Ako, ilang minuto na lang po tayo, mga kababayan. Okay, thank you. God bless. Yan. Meron akong Next question. gustong basahin kay Sino po? kay Go Patrick. Gusto ko lang itong bigyan ng daan. Sige, sige. Oo. By Patrick Gonzales. Ako po ay saksing buhay Ayan. na tunay at tapat. Nakikita ba yan dyan? Pwede plus? Peki plus po ninyo. Yan. Para, baka sasabi naman ng mga bashers natin nagdo-drawing lang tayo Ayan. Tingnan niyo. Maganda kasi ito Para dun sa mga bashers na nagsasabing fabricated, yung mga tanong, hindi makita. Sige, di bali, basahin ko na lang. Ako po ay saksing tapat. Ako po ay saksing buhay na tunay at tapat at walang kalokohan sa Ask program. Isa po ako sa mga tupang naligaw na nakahanap ng liwanag at nakasumpong ng tunay na aral na dala-dala ni Cap Linsky at Cap Fernando. Amen, mga kapatid. Hindi po yan Adventist, pero pinagpapasalamat namin natin sa Panginoon na sa pagitan ng programang ito ay hindi siya nagduda na ito ay fabricated yung mga tanong. At nakakita siya dito ng liwanag. Purihin ang Panginoon, kapatid na Lino. Yun, maraming salamat. Talaga pong nakakatuwa sa ating Panginoon, sa mga kaibigan nating nanonood sa kanilang mga comment, Thank you po, kapatid na Patrick, sa magandang comment. Ibalik natin ang papuri sa ating Panginoon. Amen. Sige po, pagpaumanhin niyo po uli, kasi medyo sumisenyas na po yung ating mga nasa likod ng ating camera. Ilang minuto na lang po, pansamantala magtatapos na po. Hindi man ho natin masagot po lahat uli ang inyong magagandang mga tanong, pagpaumanhin po ninyo. Kaya sige po, bigyan na lamang po natin ng isang tanong. Ayan. Kay Truth Finder. Okay lang po, kasi okay naman na. Ito pong mga, hindi man masagot ito lahat, at least sa susunod may linggo pa naman. Kung hindi lang bukas, biniri ko po, may bukas pa naman May bukas. Sa atin naman, may Sunday pa naman. Ayan, Sige po, good PM po. Paki-explain niyo po ang Gawa 20, talatang 7. Kung anong araw yan. Ikalawa po, aral po ba ni Mrs. White na ang 666 ang Pope? Naku po. Para yung pinagbatayan niya na bilang ng isang tao, titulo lang po at hindi name. Marami po kasi ang Papa at hindi lang isa. Isang tao lang po ang nakalagay sa Apokalipsis 13:18. At hindi naman daw po ginagamit ng Papa ang kanyang titulo na Vicarius Filii, na pinagbatayan niya ng maraming mangangaral sa ngayon. Kung imbento lang ang nakalagay po sa talatang nabanggit bilang ng isang tao, ay yun ngang 666. Pagka kinukwenta po sa Roman numeral ang names ng ilang mangangaral, parang kasama po yung mangangaral nyo. Pakipaliwanag po. Thanks po. Maganda po yan, Sige, kapatid na Camacho. Napakarami nito. Kung hindi naman magkakasya sa isang minuto yan, yun lang munang aabot ng inyong pagkakasagot. Yung ikalawa, hindi na natin masasagot yun. Pero tinitiyak ko, hindi kakapit yan kay kapatid na Ellen White. Kasi ang ginamit niya sa English man, babae si Miss White. Opo. doon tayo sa sa Gawa 20. 20 talatang 7. Lapag natin po sa screen. Yung unang araw ng Sanlinggo. Anong araw talaga yan? Ayan. 20 verse 7. Actually, naipaglingkod na namin ito sa inyo nung mga nakaraan. Ayan.
At ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo'y nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanilang pananalita hanggang hating gabi. Okay? Ang bahagi pong ito, mga kapatid, hindi ito nagpuproklama o nagdideklara na linggo na ang siyang araw na kapalit ng Sabat. Hindi rin ito nagdideclare na linggo na ang siyang palagi ang sama-samang magiging pagtitipon ng mga magkakapatid kay Kristo. Hindi ho. Ito po ay minsanan lang nangyari sa tanang kasaysayan ng Biblia. Ang pangyayari pong ito ay tinatawag nating despedida party, Brother Lino. Opo, ni Apostol Pablo. Kasi si Pablo, aalis na po siya sa kinabukasan. Kaya dito, nagkaroon sila ng pagtitipon sa unang araw. After na po yan ng pangingilin po ng Sabat. Actually, ang tawag nga dyan sa ating panahon, Sabado na po ng gabi yan. Sa biblical counting, yung Sabado ng gabi, considered na po yan na unang araw ng Sanlinggo. Sunset na. Yan. Kasi sunset na po yan, lumubog ng araw, kaya unang araw na ng Sanlinggo yon. Kung ang talatang ito, ang siyang pagbabatayan ng mga naniniwalang linggo na, ang siyang sama-samang pagkakatipon ng mga Kristiyano, dapat ang pagpupulong nila, paglubog din ng araw ng Sabado. Kasi Sabado ng gabi ito hindi linggo ng umaga. At ang sabi rito, tumagal ang kanyang panalita hanggang hating gabi. Dapat ang uwian nila, sa hating gabi pa. Actually nga, yung talatang ito, umabot pa yan hanggang kinabukasan magdamagan po yan, despedida party na yan Hindi ito pwedeng kuning talata para sabihin linggo na ang siyang pagtitipong sama-samang palagian ng mga Kristiyano. Hindi ho, mga kapatid. Ano katunayan na linggo po, na Sabado po yan ng gabi? Dito po sa ang bagong magandang balita Biblia, ganito po ang ating mababasa. Nang Sabado ng gabi, kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis siya sa kinabukasan. Sa Good News Bible, ganito rin. Meron na tayo diyang Good News Bible. Palapag natin. Good News Bible. Tignan ho ninyo On Saturday evening, diyan din po yung Acts 20 verse 7. On Saturday evening, we gathered together for the fellowship meal. Paul spoke to the people and kept on speaking until midnight since he was going to leave the next day. So Saturday po ng gabi po yan. Nagkaroon sila ng fellowship meal. At yung fellowship meal dyan, hindi rin pwedeng maging basihan para sabihin yan na ang deklarasyon na linggo na. Kasi sa Biblia, ang fellowship meal, minsan ginagawa nila ng araw-araw. Siguro sa mga susunod na pagkataon, kasi kapos ng ating oras, baka bigyan ulit natin ito ng isang pagkakataon ng pasada. Pansamantala, dyan muna at yung susunod na tanong ay sa mga susunod na nating panahon siguro, kapatid na Lino. Ayan, ako po, pasensya na po mga kaibigan, mga kapatid, Bagamat marami pa po kayong mga tanong na hindi po masusolusyonan ngayong hapon, kasi po limitado na po yung ating oras, kaya pagpasensya na po, ay ito pong ating mga kasamang mga dalaga, may mga lakad pa rin po, kaya dumating na po tayo sa takdang oras ng ating pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay. Pero siyempre, bago po yun, nais po muna kayong muling batiin, bago magbigay ng conclusion ng aking kasama, at bago rin po tayo mapasamantalang manalangin. Kapatid na Camacho, gusto ko sanang hatiin natin itong mga viewers natin. Sige. Alin lang dito yung aking mababasa. Binabati ko po si Arnold Macalisang. God bless po sa inyo. Ayan po. Ganun din po si Wens Raso. God bless sa inyong family. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan. God bless po. Ingat po parati. Ayan. Ganun din po si Patrick Gonzales. Magandang hapon po sa inyong family. Ayan. Ganun din po si Florentino Evangelista.
Ayan po, saan man po kayo naroon, God bless po sa inyo. Yan, thank you po kay Daryl Aradasa dyan sa parte ng Area E, ano? Yan, sina Alvin Hamora, ayan, sina Arganda, Mendoza, maraming salamat. Ayan, na Brother Marlo Minjola, family. Kay Fred Lucinesio, ayan. Lucinesio, ayan. Magandang hapon po sa inyo. Pasensya na kayo sa aking pagka-pronounce. Nino Pedrera, God bless din po sa inyo. Ayan, thank you po. Ganun din po kay Madam Evelyn Pabriag sa Pabriag family. Maraming salamat. Nonoy Elmer, ayan. Kuya Emil, Kuya Ate Shirley, God bless. Emmanuel Veras, God bless po sa inyo. Diyan muna ako, kapatid na Kamacho. Wala na, hindi ko rin mahagip, brother. Hindi mo rin mahagip? Ayan. Dito, Magada. Yung Ayan, bagong sige. pumasok. Wala, hanggang doon lang yung aking ano. Okay ayaw to, nang sige. makyat. Tingnan ko, si Moredo, God bless po. Kay Early 7 Strikeland, ayan, God bless po. Jerry Corpus, ayan, thank you po. Ayan, dito ka ba kay Magada? Ayan, okay. Frederick Roy, God bless. Ayan, wala na po yan. Princess Asitura, ayan. Brother Nap Prades, thank you, God bless po. Ayan. Kay May Molina Gicol, thank you po, God bless po sa inyo. Ayan, thank you. Naku, napakarami po ninyo. Thank you po. Ayan, kung hindi ko man kayo maisa-isa, sorry po. Ayan, okay, marami na pong salamat. Tinitignan ko po. Florentino Evangelista, Mercy Bacolod Canlas, from Tansa, Cavite, God bless po. Ayan, Jocelyn Argente, sa lahat ng mga Argente, ayan. Kay Wisdom Akesa Winston, ayan, God bless po. Kay Joseph Dalakit, ayan, thank you po. Okay, Madam Rutobias, ayan, God bless po sa inyo, ayan. Mactibor, ayan, minsan ko na uli nakita. Si Rex Castro, God bless po, ayan. Yan, tinitingnan ko po. June Gasper, God bless. October 20, wow, thank you po. Boboy Gonzales, yan, God bless. Sa Bagong Silang SDA Church. Teddy Pilayo, magandang hapon po, God bless din po, ayan. Wala na po ba yan? Thank you po. Ayan, maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, ano po? God bless po, ingat po parati. Kaya maliwanag po, mga kaibigan, kung papaano po ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu ay iisa ang mitiin, iisa ang layunin, iisa ang pagka-Diyos, iisa ang pagliligtas. Nawa, dalangin po natin tayo pong mga kanyang nilalang. Magkaroon din po tayo ng unity sa kabila ng mayroong diversity. Kaya nawa, patuloy po ang presensya ng Ama, presensya ng Anak, presensya ng Banal na Espiritu ay sumainyo po, sumaatin pong lahat. Kapatid na Kamacho. Opo, at hangad namin sa programang ito na ang mga katotohanan ng ating napag-aralan ay tumimo ng malalim sa inyong mga puso, na ito ay lumago sa ikapagpapalapit ninyo sa Panginoon. Masakit man ang mga katotohanan ng ating nabanggit, hihingi natin ang tulong sa ating Panginoon na maibsan ito upang tayo ay patuloy na makalapit sa Kanya pong luklukan. At iaasa natin sa Panginoon na ang ating pagpasok sa tunay na iglesia, hindi maging hadlang ang sarili nating hangarin na makalupa, kundi ang katwiran ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Lino. Thank you po. Tayo po yung pasamantalang manalangin. Mapagpala po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Maraming salamat po, Amang Banal, sa inyo pong pakikisama sa loob po ng 2 oras ng pag-aaral ng inyong banal na salita. Sa lahat po ng aming mga kaibigang nakinabang, nakapanood, nakapakinig sa programang ito. Sa ilalim po ng presensya ng Banal na Espiritu, Amang Banal, ang mga salita po ninyo ay iuikil po sa kanilang isipan, sa kanilang mga puso. At mahayag po ang mga katotohanan ito'y matanggap po kayo bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. Yes. Pagpalain niyo po ang kanilang kalusugan, ang kanilang tahanan, ang kanilang ikinabubuhay. Pagpalain niyo po. Saan man po sila naroon, ano man ang kanilang ginagawa,
Patuloy po ang inyong pagmamahal, pagkalinga, ang kanila pong maranasan. Opo. Sa lahat din po ng inyong ministry, Amang Banal, idinadalangin po namin sa lahat ng inyong mga manggagawa. Mula sa General Conference, sa Cavite Mission, sa bawat lokal na iglesia, sa mga pastor, sa mga laiko, sa mga kulpultor, sa mga palimbagan ng mga aklat, sa mga paaralan at mga hospital, sa mga literature evangelist, aming idinadalangin. Ang mga media ministry, Amang Banal, pagpalain po ninyo. Kayo ang maitataas, kayo ang maluluwalhati, kayo ang mapaparangalan. Bendisyon ng langit, igawad niyo po sa lahat ng dako. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.